Magandang araw po sa inyong lahat. Isang bagong reaction video na naman po ating pong gagawin ngayon. Bago po ang lahat, mag-subscribe po muna kayo sa channel ni Ariel TV. Nasa description po ang link ng kanyang video. Huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag po naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Ang title po nito, Malaking Barko ng Pilipinas binangga at pinagtulungan ng China sa Escoda Shoal. Ayaw talaga tumigil ng China. Grabe po. No? Simulan na natin to. Let's do this. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanua, binangga at pinagtulungan ng mga barko ng China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Yes. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umaabot ang aming video. Grabe talaga tong China, ayaw tayo tigilan. Nakakairita na. Wisit talaga tong mga checkpoint to. Grabe, talagang bangga. Nako, General Browner, mag-isip na po kayo. Ito na, ganito na ang ginagawa sa atin ng China. Pag nabutas po, nabutas lahat ng barko natin, lalong-lalo na po yung Teresa Magbanwa, ay nako, mauubos po ang ating mga barko. Paano na yan? Pag naubos ang barko natin, wala na tayong ano dyan sa ating mga teritoryo. Baka makuha na ng China ang ating mga teritoryo dyan, tayuan na ng mga artificial island niya pag nagkataon. Magpasama na po sana tayo sa US dyan sa West Philippine Sea. Grabe oh. Hawak! Sira ang plan nila. Ang camera, dami. Unang-una po, napaka-onti po ng barko natin kumpara sa China. Kung makikipagbanggaan tayo na makikipagbanggaan, mauubos ang mga barko natin. At kaya po, nanggigigil po ang China talaga sa atin. Dahil nagtagumpay po tayo sa ating helicopter resupply mission nung nakaraang araw lang po dyan sa Teresa Magbanwa. Kaya eto na po ang ginagawa sa atin. Sa pilitan na tayong ginagawan talaga ng karahasan dyan sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Mismong Teresa Magbanwa na ang kanilang punteriya ngayon. Grabe. Inanunsyo ni Jay Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, ang panibagong insidente ng pagbangga ng Chinese vessel sa barko ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, ang BRP Teresa Magbanua ang sinalpok ng mga ito habang nasa area ng Escoda o Sabina Shoal. Nangyari umano ito ngayong araw lamang, kung saan mistulang kinuyog ng napakaraming Chinese vessels ang ating barko. Karamihan umano sa mga ito ay Chinese Maritime Militia na matagal nang nagpapaikot-ikot sa naturang bahagi ng karagatan. Kinumpirma na rin ito ng Task Force West Philippine Sea nitong Sabado ng hapon. Matatandaan kasi na sobrang nagalit ang China matapos gumamit ang Pilipinas ng helicopter para sa supply mission sa BRP Teresa Magbanua. Gumamit ng helicopter ang Pilipinas para muling mag-supply sa barko ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea, matapos harangin ng mga barko ng China ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, sinabi ni Armed Forces of the Philippines General Romeo Bronner Jr. noong Huwebes. We have a lot of options. Just if you look at the recent mission of the Coast Guard, for instance, when they were trying to bring supplies to the BRP Teresa Magbanwa in Escoda Shoal, they were blocked several times. They attempted more than once, but then finally they brought supplies using their helicopter. So that's one way of us exhausting all the options that are available to us.
Okay. Matatandaan may kabuuang 40 Chinese vessels at warships ang nakadeploy sa Escoda Shoal noong ika-26 ng Agosto para pigilan ang BRP Cobra at BRP Cape Engaño na muling mag-supply sa BRP Teresa Magbanua, ayon kay Commodore J. Tariela. Sipin nyo 40, no? 40 barko o militia vessel ng China. Tayo, ilan lang ang barko natin, no? Ayun nga, nagamit nga natin, no? Nagtagumpay nga tayo sa ating supply mission dyan sa pamamagitan ng helicopter. Pero ito naman po ang nagiging kapalit. No? Ito na, binangga na talaga ang Teresa Magbanua. Paano kung mabutas yan? Siyempre pag nabutas yan at nagkaroon ng critical level ang sitwasyon ng barko na yan, magpo-pull out. Kasi pululubog yun pag hindi nag-pull out sila eh. So, anong barkong ipapalit natin dyan? Siyempre pag umalis na ang Teresa Magbanua dyan, baka tayuan na nga nila ng artificial island yan. Hihigpitan na nila lalo yung teritoryo na yan. Imbis na tayo yung nagbabantay at naghihigpit dyan, tayo ang nagtataboy sa kanila. Kung tayo ay pumapalag, no? Tayo ang ginagawa ng karahasan dyan. Which is maling-mali. Kaya para sa akin, no, although yun nga, nagtagumpay tayo dahil sa helicopter, pero ito naman nagiging kapalit. Sana talaga magpasama na tayo sa US. Huwag na nating antayin pa na lahat po ng ating barko dyan ay mabutas lahat sa ginagawa sa atin ng China. Lamang na lamang po sila sa dami ng kanilang barko. Kung makikipagbanggaan lang, lamang sila. Kahit mabutasan sila ng mabutasan, marami silang barkong pwedeng ipalit. Tayo po ay sobrang onti lang. Kaya lugi tayo. Gumagamit ang AFP ng tinatawag nitong operational mix tulad ng paggamit ng airdrop operations para iwasan ang mga agresibong aksyon ng China sa panahon ng resupply mission ng Pilipinas sa karagatan ng Pilipinas. Sinabi ng China noong Huwebes sa Pilipinas na agad na paalisin ang barko ng Philippine Coast Guard mula sa mainit na pinagtatalunan na Sabina Shoal sa West Philippine Sea matapos ang isang helicopter na nag-airdrop ng mga supply para sa mga tripulante ng barko. Ang babala ay kasunod ng kumpirmasyon ng Pilipinas noong Huwebes na ang Philippine Coast Guard ay nag-resupply sa mga tripulante sa BRP Teresa Magbanua gamit ang isang helicopter matapos harangin ng panig ng China ang mga nakaraang resupply mission. Sinabi ni Gan Yu, isang tagapagsalita ng buang na China Coast Guard. Ang panig ng Chino ay patuloy na binabantayan ng helicopter at ang operasyon ng airdrop noong Miyerkules. Naglabas din ang ministro ng depensa ng China ng katulad na pahayag noong Huwebes na nagbabala sa Pilipinas na huwag subukan ang pasensya ng China. 包括仙宾礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。今年4月以来，菲律宾海警9701船擅自进入仙宾礁西湖，并长时间非法滞留。 Illegally anchored for an extended period. Isipin nyo ng ganyan yung sinasabi nila sa atin. Samantalang teritoryo natin yan. Tayo at atin yan. Inaward sa atin yan ng Arbitral Award noong 2016. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Tayo ang may tunay na kapangyarihan o tunay na karapatan dyan sa ating teritoryo na yan. Pero sinasabi nila na tayo daw ang illegal dyan sa teritoryo daw nila dahil sa 10 dash line nilang imagination nila. No, natatawa tayo pero sobrang serious na po na nangyayari ngayon dyan sa ating teritoryo dahil ibang level na, binabangga na lahat ng ating barko. Ito pong Teresa Magbanua, ito na po yung pinakamatinding ginawa nila. Head on collision talagang rekta, hindi lang sagi-sagi eh. Rektang binabangga na po ang ating mga barko. Sana po magawa na to ng paraan o ng isa pa pong matinding hakbang at madaling hakbang ng ating gobyerno, no? Si General Browner po yata talaga ang nagdi-decide po dito sa mga galawan natin dito sa West Philippine Sea. Kaya abangan natin ang mga susunod na mangyayari pa dito dahil sa lahat po na nakikita natin ay hindi po maganda. Now, mauubos po ang ating mga barko kung gagawin nila ng gagawin to sa atin. 严重侵犯中方主权，严重违反国际法和南海各方行为宣言规定，严重危害地区和平稳定。中方坚决反对，并多次提出严 Paulit-ulit na lang sinasabi nila, no, tayo daw nagkakos ng kaguluhan dyan, yung peace and stability daw ng teritoryo daw nila, tayo daw yung
nagiging dahilan na para hindi maano yung kapayapaan. Binabaliktad talaga tayo ng Chekwa. Although alam ng UNCLOS na tayo talaga nasa tama dyan, lahat po may marami tayong ebidensya, pero hindi po natin alam kung bakit hindi po nasa sanksyonan ang China ng UNCLOS o kung sino man pong international law ang dapat pong magbibigay ng sanksyon sa kanila. Saklaw ng international law na yan. Kasi makikita po talaga natin dito na yung black propaganda ng China, no? Binabaliktad tayo. Tayo po yung binabangga, tayo yung ginagawa ng hindi maganda. Pero tayo pa rin daw yung gumagawa ng masama dyan sa kanilang teritoryo. Na which is hindi po totoo. Teritoryo po natin yan, hindi po nila teritoryo yan. 严正交涉，菲方应立即采取行动，从仙滨礁撤船、撤人，恢复该礁无人、无设施状态。中方将继续采取坚决有力措施，维护自身领土和海洋权益。 Ngayon buwan pa lamang ay napakarami ng nangyaring Tama. insidente sa West Philippine Sea, kabilang dito ang pagbangga sa dalawang barko natin na maghahatid ng supply sa BRP Teresa Magbanua, na nagtamo ng malaking butas matapos mabangga ng barko ng China. Nakikita yung malaking butas doon sa pagbangga ng China Coast Guard dito sa BRP Bagakay. Sa ngayon ay tinakpan na lang muna ng trapal yung butas ay siguro para maiwasan rin na mapasok. Tingnan nyo naman yung mga damage na yan, di ba, na ginagawa nila sa atin, no? Lahat ng barko natin damage na. Paano kung wala na tayo maipalit dyan sa mga yan? Wala na. Lahat po ng teritoryo natin yan makukuha na ng China. Alam po natin nagkalat po ng mga maritime vessel o militia vessel nila dyan sa ating teritoryo. Malaki po ang interest nila talaga sa ating teritoryo kasi grabe po yung makukuha nilang yaman dyan. Real talk. Kaya ganyan po sila. Kaigting na harasin tayo at palayasin tayo sa ating sariling teritoryo. Kaya siguro yung US napapakamot na lang po ng kanilang ulo, no? Sabi siguro ng US, ang tagal nyong mag-decide. Ang tagal nyo ng alam na ginaganyan kayo ng China. Kami na lang ang totoong tunay na paraan para magsilayas yung mga yan dyan. No, isipin nyo, kulang-kulang 3 months lang, baka si Trump na ang umupo. Baka mamaya yan, kapag humingi tayo ng tulong sa US at si Trump na nakaupo, baka mamaya hindi na tayo pansinin. Kasi etong kay Joe Biden ngayon, maigting ang pagsuporta sa atin ng US. Sana samantalahin na po natin yan. Kasi tulad dito, no, araw-araw po na makakita tayo ng bagong video galing po sa PCG natin, no. Palala na po ng palala ang ginagawa sa atin ng China, sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Nagtamok ng malaking pinsala. Isa na nga rito, itong BRP Bagakay at mula rito ay kita Kawawa mga PCG natin ang nakikipag patintero Kabilang rin dyan. ang pagpapaputok ng flares ng China laban sa eroplano ng Pilipinas, Tipin nyo lahat na lang, no? Dagat, himpapawid, hinaharas tayo ng China sa sarili nating teritoryo. Ano pa bang kailangan gawin? pagbomba ng water cannon sa barko ng BFAR na maghahatid ng supply sa mga mangingisda, Navigational equipment. Alam nyo sa mga ahensya ng pamahalaan yung mga nangyayari. Alam ko po marami. Sino? Tipin nyo, yung mga sundalo natin, mga lumalaot dyan na nakakaranas ng panggaganyan ng China, malamang gigil na sila eh. Hindi lang sila makapalaga kasi nga walang go signal ng ating gobyerno, ng ating AFP, walang go signal ni Browner. Pero kung tutuusin lang talaga, kahit sino po ang ginaganyan halos araw-araw tuwing lalaot sila dyan, ay gustong-gusto na pong gumante o gustong-gusto nang pumalag sa China. Sana magdesisyon na po talaga, no, na hindi porke nakakalusot tayo. Ngayon po nakalusot tayo isang beses yung sa helicopter, no. Ito naman po nagiging kapalit. 'Di ba? Binabangga na tayo ng matindi. Gusto nang palubugin talaga ng China yung ating mga barko diyan sa ating teritoryo. Kaya hindi ko na po alam kung ano pa pong sasabihin ko, no, na bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga tayo magpasama sa US. Dahil sa tingin ko, yun na lang po ang tanging paraan para talagang humupa man lang ang tensyon dyan sa ating teritoryo sa pangharas ng China. Babangga na naman yata. Ang lapit na naman nila. Sir, padam.
po. Grabe na nagkaroon to. Ang dami. Lahat na sila eh. Lahat ng CCG nakamaterkano na. At ngayon itong pagbangga sa nakaangkla at nananahimik na BRP Teresa Magbanua sa Escoda o Sabina Shoal, Grabe talaga. Ang camera. Grabe. mukhang digmaan na talaga ang nais ng China laban sa Pilipinas dahil sila na mismo ang nagsisimula ng sigalot sa karagatan. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description Yes. na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang Subscribe. bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Ayun lang po ang ating po nagawa ng reaction video. Napakagandang video to ni Ariel TV. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe kayo. Huwag nyo rin kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel, like this video, comment down below kung anong saloobin nyo sa napanood natin. Sangayon po ba kayo sa akin na dapat magpatulong na tayo sa US dahil po sobra na ang ginagawa sa atin ng China sa ating sariling teritoryo. Comment down below no, kung anong saloobin nyo. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.